Baba ang wika ni nanay. Oo nga po eh. Ngayon ko lang talaga na-realize lahat ng mga naging pagkakamali ko. Kaya lalakasan ko po ang loob ko at sana tanggapin ulit nila ako. Pati na rin ang pagsasorry ko sa kanila. Siya nga po pala, may gagawin ba kayo sa Sabado? Magkapasama sana ako sa punto ni Vivian, ang wika ko. Talaga? Dadalawin mo na ang asawa mo? Gulat pa ang tanong ni nanay. Opo, nay. Gusto ko rin po sanang linisin ang puntod niya at dalhan siya ng mga bulaklak. Wala po kasi nang mailibing siya ni isang beses ay hindi na po ulit ako nakapunta ron. Kaya po naisip ko na, Nay, umiiyak po ba kayo? Nagtatakang tanong ko nang mapansin kong naluluha ang mga mata niya. Hindi ako umiiyak. Ang totoo ay natutuwa lang ako kasi sa wakas parang unti-unti nang bumabalik ang dating Marco na kilala ko. Yung Marco na masigla, masayahin at palagi may pag-asa sa buhay. Ikil ang mga luhang tugon ni nanay. Alam ko po kasi na ito ang gusto mangyari ni Vivian. Ang magpakatatag ako kahit na hindi ko na siya kasama. Tama naman po kayo si Vivian lang po ang pinahihirapan ko sa tuwing sasaktan ko ang sarili ko. Kaya po mula ngayon ay gagawin ko ang lahat para umayos na ulit ang buhay ko. Ipapakita ko sa kanya na wala siyang kahit na anong dapat na ipag-alala sa akin. Salamat anak. Salamat at bumalik ka na talaga sa dati. Umiiyak ng sabi ni nanay. Hindi po nay, ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo. Dahil hindi ninyo po ako sinukuan at pinitawan kahit na noong mga oras na nakalimutan ko ng mahalin ang sarili ko. Thank you po talaga, Nay. Maraming salamat po sa inyo. Naluluhang tugon ko naman. Papadudot ng mga oras na yon ay na-realize ko na tama ang lahat ng sinabi ni nanay. Sa tuwing ikukulong ko ang sarili ko sa lungkot ay mas nalulungkot lang din si Vivian. At kahit na hindi ko siya kasama ay alam ko na nakikita niya ang bawat kilos ko. At ayaw ko nang pabigatin pa ang loob niya dahil sa ginagawa kong pagpapahirap sa sarili ko. Hindi talaga madali ang mawalan ng kabiyak sa buhay, Papadudot. Kami mga bumbero naman talaga ang palaging may choice, Papadudot, kung unahin ba naming iligtas ang aming sarili o mas iisipin namin ang buhay ng ibang tao. Pero dahil nga sa pinangako namin tungkulin sa unang araw pa lamang ng pagiging bumbero, ay alam namin sa mga sarili namin na priority na namin iligtas ang buhay ng ibang tao kesa sa mga sarili namin. Papadudot, alam ko na hindi lahat tayo ay dinadalaw ng mga namayapa nating mahal sa buhay sa mga panaginip. At isa ako sa mga sinuwerte na makausap kahit sandali lamang ang pinakamamahal kong asawa. Pwede ang iba ay sinasabi na hindi talaga si Vivian yun at panaginip lamang dahil palagi siyang nasa isip ko. Pero ako'y naniniwala po kung Papadudot na si Vivian talagang nakausap at nayakap ko sa panaginip ko. Na dinalaw niya ako dahil nalulungkot na rin siya sa nakikita niyang mga nangyayari sa akin. At kung totoo man siya o hindi, ang mahalaga naman doon ay minsan ko ulit naramdaman ng mahigpit na yakap niya kahit nasa panaginip lamang. Na dahilan kung bakit sa loob ng 3 taon mula nang mawala siya ay nagagawa ko ng gumising ng umaga para magpatuloy sa buhay. Papadudot, salamat po sa pagbasa ng aking sulat at pagbabahagi